Mga katambay, mga kabayan, kamusta po? Si Kamanong po, nagbabalik na naman po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambay mga kabayan. Sana po nasa maayos po kayong kalagayan mga kabayan. Magandang umaga po muna, tanghali, hapon, gabi at madaling araw po sa atin lahat. Mga kabayan, umpisa na po natin. Ito po, napaaganda po ng ating Vice President mga tambay dito po sa kanyang costume. Ready na po ang ating Vice President. Ito pong Halloween, ito pong darating na Halloween mga tambay. At naka-costume po siya ng Disney princess na Snow White mga tambay. At marami naman pong iiyak dito at babatikos sa costume ng ating Vice President mga tambay. At alam naman po natin na yan po ay uso na rin po sa ating bansa, di po ba? Lalo-lalo po sinasabing trick or treats, di ba? Yung mga naglalakad sa mga mall at yung mga nangihingi ng mga candy, hindi po ba? Uso po yan. Lalo-lalo po sa ibang bansa. Pakita po natin at pakinggan. Excuse me po, ang napakaganda po natin na prinsesa o ang Snow White na Vice President ng Republika ng Pilipinas. At sila naman po dito ay siyempre marami na naman pong iiyak at babatikos sa kagandahan po ng Vice President, mga katambay. Pakinggan po natin at panoorin natin ang Vice President. Disney Princess na, TikTokerist pa. Yan ang tag ng ating Vice President this Halloween. Ang ganda ng Vice President, di ba? Yan ang ating Vice President. Viral ang video na ito ni VP Sarah dressed as Snow White while dancing to the Fate of Ophelia ni Taylor Swift. Aside from this, ilang selfies din ng VP ang pinost as she attends a Halloween party. This comes just days after she serenaded the Filipino community sa Singapore with the Bon Jovi rock ballad Bed of Roses. Ayan po mga tambay, ang ganda po ng ating prinsesa, ang Snow White na Vice President mga tambay. Ayan po, ready na po at syempre po nakakatuwa po panoorin ang ating Vice President na talagang naka-costume. Bagay na bagay po ang costume na Snow White. At lahat naman po ng costume ay babagay naman po sa ating Vice President dahil talaga naman po maganda ang ating Vice President, mga tambay. Wala ka makikita ng ang pamilya Duterte at ang Vice President na gumagamit sila ng pulburon at coke. Hindi po ba? Kaya po nandun po yung natural beauties. At alam naman po natin na ang dating Pangulong Duterte ay magandang lalaki. Lalo-lalo po ang unang asawa ng dating Pangulo, di ba? Na si Ma'am Elizabeth Zimmerman, di ba? Talagang maganda. At lahat po ng naging anak ng ating Pangulong Duterte ay siyempre po mga magagandang lalaki at magagandang babae, di ba? Pati naman si Ma'am Kitty ay maganda rin po dahil maganda rin naman po talaga yung common wife po ng ating dating Pangulo, di po ba? Yung nanay po ni Ma'am Kitty. Kaya talagang maganda ang lahi ng pamilya Duterte, mga tambay. At dito po mga tambay ay babatikusin na naman po nila yan. Sasabihin naman nila, ang Vice President ay walang ginagawa, mga tambay. Walang ginagawa, papasyal-pasyal lang. Ganyan naman po sila. At yan po ang lagi nilang batikos sa Vice President Hindi po ba? Wala po bang kalayaan ng Vice President na magsuot ng costume? Hindi po ba? Ano ba ang gusto niyo sa Vice President? Gayahin yung mga politiko na hinahangaan nila. Yung hinahangaan nila na iniidolo nila, ang mga pinagagawa ay puro nakawan, puro pagnanakaw, puro pamumulitika. Hindi po ba? Hangang-hanga po sila diyan, lalo-lalo po yung bumabati ko sa Vice President sa social media at meron din po sa mainstream media at nahandiyan pa yung mga makakaliwa. Hindi ba? Panay ang batikos nila sa Vice President kasi nga yung kanilang iniidolo yata mas gusto nila yung nagnanakaw ng bilyon-bilyon. Ang issue ay trillion. Hindi po ba? At pilit pong dinadivert. Hindi po ba? At talagang binibintang po sa kanila. Di ba? Hirap na hirap po nilang gawing saka yung ginagawa nilang korupsyon, ang ginagawa naman nila, idinadivert nila at pilit nilang ginagawang korap itong pamilya Duterte. Samantalang ang pamilya Duterte, una-una, wala ka nang makitang napakaraming mansyon. Wala ka nang nakikita meron silang private jet. Di ba ba?
Wala ka nakita sa pamilya Duterte na may pag-aari ng helicopter. Wala naman silang pag-aari ng tigi-isang jet na meron silang magagandang jet at magagandang yate. At wala ka naman mabalitaan sa mga Duterte na may mga ari-arian sa ibang bansa at napakaraming mansyon sa Metro Manila. Hindi mo ba? Wala kang makita ni hindi nga masilip ng media kung ang pamilya Duterte ay napakaraming ari-arian katulad po ng mga jet. Dinadaig pa nga ng mga congressman ng pamilya Duterte, di ba? Dahil sila may mga helicopter, may mga jet, may mga yate. Di ba? Tapos may mga ari-arian pa sa ibang bansa nakakabili, mga congressman, senador. Hindi po ba? Kaya nga po, nakikita po talaga at lumalabas naman yung mga baho nila. Lahat na ibinibintang nila sa pamilya Duterte, sa dating Pangulo at dito kay Vice President, talagang sa kanila po naman pumupukol. Yung binabato nila sa pamilya Duterte, sa kanila naman po bumubukol. Bato sila ng bato ng masasama at mga issue na hindi maganda para pabagsakin. Pero yung bukol, yung binabato nilang issue, sa kanila bumubukol. Hindi po ba? Nakikita niyo po, nasa kanila yung karma, yung balik. 'Di ba? Binato nila ng binato ng pagnanakaw, corrupt ang Vice President dahil gusto nilang impeach sa kanyang confidential fund na hindi naman napatunayan kahit sa COA. Dahil ang mga COA report okay. Pero nung yung bukol na lumabas, yung karma na, ngayon, sino po ngayon ang lumalabas na totoong magnanakaw? Di ba sila? Pumutok na po yung flood control magmula sa Commander-in-Chief na gumawa at pumirma ng budget ng GAA. Di ba? Lahat na po sila ngayon. Di ba? Yung bintang sila ng bintang sa ating Vice President na magnanakaw. Pero sila po ngayon ang lahat na nasa hot seat at hinahabol at tinutugis natin na kay tagal-tagal na, kay bagal-bagal pa, at ayaw na ayaw pa nilang ilabas ang mga pangalan ng malalaking isda at mga buhaya na magnanakaw sa ating bansa, lalong-lalo ang nasa gobyerno, mga politiko. Hindi po ba? Kaya dito po mga tambay, naidagdag lang po natin yan. Kasi kaiinggitan Kaiinggitan po talaga kasi nila ang Vice President. Kasi hindi po nila kayang talunin sa malinis na halalan. Never. Never. Hindi po nila kayang talunin ang Vice President sa halalan. Lalong-lalo kung malinis na halalan. Matatalo lang nila yan kung magkakaroon ng hocus-pocus umano sa COMELEC. Hindi kaya. At yung sinasabing pababagsakin nila, hindi po ba? Yung pagpapabagsak na pilit nilang ginagawa ng paraan. Hindi nila tinitigilan yan hanggat hindi sila nagtatagumpay. Kaya po, ang sa atin naman po, yung suporta po natin ay tuloy-tuloy. At syempre, nahandyan po yung ating mga panalangin na binibigay po natin sa pamilya Duterte at sa ating Vice President na hindi po magtagumpay itong mga demonyo at mga nagpakasalot na po at nagpakademonyo sa ating bansa. Itong mga politiko na naging gahaman at ganid, mga bayan, sa kapangyarihan at pera, naging swapang umano ang mga ito. Kaya proud na proud po ang Pilipino, lalo-lalo si Kamanong. Proud na proud po tayo sa ating Vice President. Sa kabila na siya po'y pinupulaan, binabato ng kung ano-anong issue, pinababagsak at binibigyan ng maraming problema ang kanyang pamilya, katulad po ng ginawa po sa dating Pangulong Duterte ay ang pamilya Duterte po ay nananatiling matatag at talagang kumakapit po sila sa Panginoon. Siyempre po talagang ang pag-asa po nila at siyempre alam po natin kasi pag wala ang ginagawang masama at mali, parang kayang-kaya mong dali ng binibigay sa yung problema ng mga kalaban mo. Hindi po ba? Dahil hindi ka nagpapa-apekto, dahil wala kang ginagawang mali. Tama ang ginagawa mong paglilingkod sa taong bayan. Kaya nga po talagang ang pamilya Duterte ay sinasabing pwede kang tingnan mula ulo hanggang paa. Hindi po ba? Kaya silang tumatayo sila sa sarili nilang paa na may paninindigan dahil wala po silang nilalabag. Lalong-lalo po, hindi sila gumagamit ng bend the law at break the law na katulad po nila. Hindi po ba mga kabayan?
Kaya po patuloy po natin suportahan ang ating pong Vice President na si Snow White na Disney Princess, mga tambay. At syempre po, alam naman po natin na may mga maliliit pang anak ang ating Vice President. Syempre, tsak na tuwan-tuwa po ang kanyang mga anak. At syempre, ang kanyang mga pamangkin. Hindi ba? At ang buong pamilya na i-celebrate po nila ang Halloween na napakaganda po ng mga costume na suot-suot po. At syempre po, proud naman po tayong mga Pilipino na talagang bagay na bagay sa ating Vice President ang kanyang costume. Mabuhay po kayo, Vice President. At syempre po, ang masasabi naman po natin sa mga kritiko ng ating Vice President na patuloy na naninira dahil sila'y nakikinabang yata sa pera ng bayan sa ating buwis, ay mamatay na lang kayo sa inggit. Mamatay na lang sa inggit. Hindi po ba? Ganun po talaga eh. E di bihisan nyo po. Bihisan nyo rin ang Disney Princess, ang First Lady at ang Pangulong Marcos. Di ba? Bihisan nyo rin. At napansin nyo ba mga katambay, may katabi po siya ron na parang demonyo. Di ba? Isa pong Snow White at may kasama siya ron na parang demonyo, mga tambay. Hindi po ba? Yung yung parang yung nagpakain ng mansanas kay Snow White. Hindi po ba? Mga kabayan, maraming salamat po mga tambay at bagay na bagay po sa ating Vice President. At patuloy po tayong magdasal na ang ating dasal po ay pagsama-samahin po natin na maingatan po ang pamilya Duterte. Mailayo po sila sa kapahamakan ng ating Vice President at ang dating Pangulong Duterte ay madugtungan pa po ang kanyang buhay at kalakasan. At syempre po makalabas na po siya sa lalong mabilis. At magdasal din po tayo sa ating bansa na matapos na po, sana po ay magwakas na po ang kanilang kasamaan at ang ating bansa po ay makabalik na po at makaahon po sa ginawa po nilang pagkakalugmok at dinala po nila sa basurahan at sa kumunoy ang ating bansa. Sana po ay mawakasan na po ang kanilang pong kasamaan na ginagawa sa ating bansa. Tuloy-tuloy lang po tayo sa panalangin, mga kababayan. At manalangin din po tayo mga tambay sa ating pong mga pamilya, sa ating sarili na tayo po'y maingatan at ang ating buong sambayanan. Maraming salamat po mga tambay. Tis-tis lang po. Paalam. Bye-bye.